So nagpa-press con nga sa PBA regarding sa Asian Game. So tulad ng sinabi ko last time, hindi pa talaga sigurado doon si Calvin Abueva dahil hindi siya nakalagay sa original list na pinadala sa Asian Game. Nung nakarang araw pa kasi nilabas ang balita na yon na hindi na-approban din. Ngayon din may lumabas ding listahan ng mga players na iba doon, karamihan college player pa na magsisimula din ang college season ng UAAP at NCAA. Sa initial report din, si Terence Romeo hindi kasama sa listahan ng sasali sa Asian Game pero pwede pa namang intayin yung ilang araw dyan. Ngayon, mayroon na kasing replacement ng mga players dun sa mga hindi na-approvean. So hindi naman kasalanan yun ng host kung bakit hindi na-approve. Alam na kasing hindi available yung players na nasama pa dun. Sa senaryo kasi ni Calvin at ni Jason Perkins, sila kasi talaga yung hindi kasama sa listahan pero pinitisyon na isama bilang replacement. Doon nga lang, hindi pa rin nakakasali. So iintayin na lang yung update doon. So sa Sabado na rin kasi yung Asian Games, September 23 to October 8. Sa nilabas din na listahan, andun din si Rondae Hollis Jefferson na naturalized player na ng Jordan. Pero yung isa talagang pumukaw ng pansin ko doon, si Onyeka Okonwu. Kulang lang kasi ng isang letter talaga. Pero nung sinearch ko, andun talaga yung pangalan niya na player ng Atlanta Hawks. Nakakampi dati ni Lonzo at ni LaMelo. Nakalista siya doon for naturalization player. Wala namang malinaw na sagot kung interesado ba si Onyeka Okonwu para sa Gilas. Nasa ika-4 na taon na rin siya sa NBA at naglalaro na rin sa G-League team ng Atlanta Hawks. Noong nakaraan season, may average siyang 9.7 rebounds at 1 block per game. Pero sa ngayon, wala pa akong makitang report kung interesado ba si Onyeka sa Gilas Pilipinas dahil nga nakalagay na ang pangalan niya sa listahan para sa Asian Game. So hindi naman imposible na makuha si Onyeka pero bakit nilagay siya since NBA season na? Hindi rin naman maglalaro yan kahit naturalized player dahil nga uunahin pa rin niya ang NBA team niya. Nakakontrata pa siya. Naglaro na rin kasi siya dati sa youth team or youth league ni Alex Cabagnot at ni Chris Gopez. Ang alam ko magpinsan yung dalawa na yon. Kahit kasi naturalized player na si Onyeka, sabihin nating nandito siya at off-season pa maglalaro at nakakontrata pa siya sa NBA, hindi siya basta-basta papayagan ng liga at ng Atlanta Hawks dahil hindi sakop ng FIBA yung Asian Game. Kung maalala nyo pa dati, si Jordan Clarkson, humingi pa ng approval yon kay Mark Tatum, ang Deputy Commissioner ng NBA. Binigyan lang siya ng one-time exception dahil nga hindi under ng FIBA yung Asian Game, hindi yung sakop ng insurance policy ng NBA. 8 years old pa lang si Onyeka, connected na siya sa Filipino community sa California. Kaibigan din ni Chris Gopez itong si Onyeka kahit yung nanay ni Onyeka agree din dati na maglaro siya sa side ni na Alex Cabagnot at Chris Gopez. Sila din kasi yung founder ng Film Nation. Kaya nung naglaro si Onyeka nung bata pa siya sa USC, may tournament kasi doon. Sinabi na ni Onyeka na gusto talaga niya maglaro sa college team na yon, kung saan nga natuloy. Kung makukuha si Onyeka bilang naturalized player ng Gilas dahil yun sa side ni na Alex Cabagnot at Chris Gopez dahil bata pa lang itong si Onyeka, sila na ang nag-train doon sa Film Nation. So approve din naman ang nanay ni Onyeka na sa side nila maglaro. Pero bakit nilagay agad sa listahan? Since wala pa naman ako nakikitang report regarding sa application niya. Future player pwede dahil advance nga silang mag-isip kaya nilagay agad sa listahan. Baka maagaw pa.